Matagal na binibigay sa akin ni Junjun. Kaya bigyan kita ng bibi, sabi niya. Pero ayan, pinabakunahan na. At dinamay na rin po yung aking. Ganda ng talbos, oh. Ganda. Wow. Ang sarap. Ang sarap kahit ginisa lang. Ay, magandang buhay. Nako, hindi pa pala full charge itong akin ako ang battery. Ay. Ayan, so pakita lang natin yung aking mga bibi. Pero mga ka-farmer, dumami. Kasi si Junjun, binigyan pala si Papaya. Ito yung matagal na binibigay sa akin ni Junjun. Kaya bigyan kita ng bibi, sabi niya. Pero ayan, pinabakunahan na. At dinamay na rin po yung aking nabili din ng 3 kasi kailangan talaga ng bakuna. Alam niyo kung bakit? Oh, eto. Yung breeder na kinuhanan ko ng aking Indonesian. Nung tinanong ko, "Sir, may bakuna na ba?" Natawa siya. Alam mo, sabi niya sa akin, "Sir, hindi naman po binabakunahan ang bibi." Yun ang maling-mali. Sinasabi ko po sa inyo. Maling-mali po yun. Kasi ang bibi po ay kailangan din bakunahan kahit isang beses lang, lalong-lalo na po pag sisiw pa sila, para maiwasan po natin yung Newcastle disease. Napaka-importante kasi yung iba ini-ignore nila yan, hindi nila sinasabi nila ang tibay ng bibi. Hindi po. So sino po bang may mga alaga dyan ng bibi na ang problema ay mga ganitong stage, makikita ninyo nasa isang tabian yung ulo ay nakalaylay, namimilipit ang leeg, parang walang lakas, na sabi nga ni ka-farmer Anthony, ang tawag doon stargazer. So ayan, tuloy natin, putol na. Stargazer po ang tawag. So yun, Newcastle disease po yun. Kailangan nyo lang ibakuna doon is B1B1, yung pang siso po sa manok, sa yung pinapatak po sa ilong tsaka sa mata. So isang beses lang, okay na, makakasurvive na po kayo. Naalala ko yung sino ba, isang vlogger din na nag-alaga ng bibi, tapos sabi niya, bakit ganon, ang daming, hindi niya po na kailangan bakunahan talaga. Ang akala kasi ng nakararami na ang bibi ay hindi na binabakunahan. Si Puroy po, kailan lang naubos yung kanyang mga alaga dahil sa Newcastle disease, diba? So yan, tayo naman ay papalaot na. Oh, eto si Papaya, dito muna nilagay. Ayan, ewan ko kung ano. Pero yan, ihahalo natin yan doon. At ang mangyayari niyan, yung barako natin na yon, siya lang mismo, hindi ako maghahalo ng ibang barako. Ang mangyayari niyan, yan lang po yung barako natin. O pwede pa tayo magdagdag pure Indonesian. Wala pong pwede tayo magmix ng babae, pero hindi tayo pwedeng magmix ng barakong iba, para hindi po mahaluan ng ibang lahi. Kumbaga yung pagkapuro ng ating mga Indonesian ducks ay hindi po mawala. So ayan, dito muna tayo, ikot-ikot. Oh, may fish kill na naman, di pa rin po nawawala. Ayan, mukhang natanggal na yung, hindi talaga kaya, hindi po kaya yung tubig lang. Kailangan mo talagang bombahin yung yung mga insekto. Ayan kaya lang parang sinunog naman ni Kongkong ayan po, yung may mga tama ng matapang, pero okay lang yan, basta importante na matapang nga yung halo nya. Nalusaw yung dahon eto, patay din yan. Okay na yan. Update tayo sa ating lakatan. So ayan na, lakatan na nga. Ayan lang natin yan, buhay na yan. Malay natin may lumabas pang another dito.
Tapos yung isa, eto na. Wow, ganda. Saging na oh. Hayaan lang natin yan at pag yan ay lumaki may mga lalabas na pong saha, doon na tayo kukuha. Mga pang tanim-tanim na. Tapos marami tayo makukuha. Kasi kagabi nga iniisip ko na yung, alam niyo na, di ba sabi ko nung nakaraan, gusto kong maging produktibo yung bawat area ng lugar natin, ano. Yung doon okay na siguro, may mga sili na rin pong nakatanim. Ikutan na rin natin mamaya dito sa side, di ba may mga nyug na yan, tapos may mga saging pa sa baba. So basta wag lang natin bibitawan sa sustansya yung lupa doon. Carabao manure na lang po ang ilagay natin, mapapanatiling maganda yung magiging mga bunga ng saging, sigurado naman yan. Ngayon yung dito, so itong dito next week ang project po namin is maikulong na po ito, kasi nilinis na nila to malis kasi ako nung Webes maikulong na po ito at siguro hanggang dito, dun diretso mahaba. So itong area na to na mahabang ito na matagal nang nakatiwangwang din, ay tingnan niya malinis na dito, gagawin nating produktibo, diba? May lilim, may araw, ayusin natin ng konti para maging maayos naman. Siguro magbabawas tayo ng konting mga sanga-sanga. Ayan, nagsunog na nga dito. Galing talaga, ano? Ayan, di ba? So ito, ayan, kukulong natin dito muna for the meantime. Pero alam niyo ang pangarap ko, itong buong munang itong anuhan natin na to, paglalagyan natin ng future staycation natin na wala pa naman tayong budget pa, inabang ko lang naman po ito, di ba? Sabi ko nga abang lang natin yan just in case na naandyan na ready. Pero for the meantime, parang ang gandang mag-alaga dito ng darag chicken. So speaking of darag chicken, may order na po uli ako kasi na realize ko iba pa rin talaga yung may alaga. Nakakamiss din, nakakamiss po. So ngayon, dahil nga doon sa may ang hirap na pong mag-alaga ng manok doon dahil unang-una hindi naaarawan. So yung sakit ay mabilis pong mag-accumulate. Tapos yung amoy na andyan, di ba? Unlike dito, naka-free range sila, ang lawak. Ayan, ang lawak diyan. Kung baga, hindi sila hindi mangangamoy, di ba? So may tulugan lang sila. Ayan, pwede nating gawa ng paraan niya na roll up para pag may araw na isasara lang natin pag tag-ulan para hindi sila ng angge. So isa sa mga natin pwede nating gawin. Tapos ang kinaganda, pag naparami ko po yung chicken, pwede tayong mag-offer ng tinolang native chicken, 'di ba? Advance order. Oh, 'di ba? So 'yun yung mga kailangan nating pag-isipan din para makadagdag din po dito sa, kasi kagaya ngayon may mga nagre-request na po na bukas nga yung pwede ba ka farmer yung sinigang sabi ko kay Bebe tuna, sabi ko Bebe mas masarap kung tanigi. So 'yun, nakabili po kami sa Maribeles ng tanigi, kaya magtatanigi kami na tuna sinigang. Napakalawak nito, grabe, pwede dito. Alam niyo kung bakit? May magkokontrol pa ng damo, may magkokontrol po ng damo. Hanap ng timba, sa dami ng timba na pinili ko, hanap ko ng hanap, wala akong mahanap. Ay nako, para naglalahong bula yung mga timba hahanap daw si Kongkong ng timba. Kailangan tong kailangan pong masalok itong mga ito, pero hindi naman ayun pa rin pala, nakalat lang.
Pero mga matagal na lalaki, no? Wow, update tayo sa kamote. Kita nyo naman, 'di ba? Kahit hindi ganoon ka sustansya yung lupa, pero bigyan pa rin tayo ng napakagagandang talbos. Oh. Ganda, grabe, solid. Wow, man. Daming patay na paya. Ganda ng talbos, oh. Ganda. Wow. Ang sarap. Ang sarap kahit ginisa lang. No. Ginisang talbos ng kamote, ang tataba, oh. Oh, cute. Tingnan nyo. Kaya sabi ko nga, alam nyo yung may kausap ako, sabi niya, ka-farmer, sabi niya, ano yung mas maganda, sabi niya, para sa retirement. Sabi ko, ang the best po is, kasi gusto nilang ng bahay. Sabi ko, kung makakabili po kayo ng farm lot na. Kasi kung bibili kayo sa subdivision, tapos bibili ka na ng farm, magagastos ka ng dalawa. Pero kung bibili ka ng farm lot, doon mo na itayo yung bahay mo, tapos sa likod ng bahay mo pausog, parang sa kagaya na sabi ko nito, example po sa akin. Paggising mo, dami mong activity. Ang advantage doon, hindi ka naaalis. Unlike doon nasa bukod sa napakamahal pa. Sa mga ibang subdivision napakamahal. Babiyahe ka pa para puntahan lang yung farm. Ngayon, iiwanan mo din yung sa caretaker mo. 'Di ba? So, parang hindi mo mamomonitor. Pero kung sabi ko nga, kung kagaya nitong setup na kahit half hectare lang, tayo ka ng bahay diyan, at for sure mas mura po mabibili yung lupa. 'Di ba? So yung ibibili mo ng lupa sa subdivision, makakapagpatayo ka na ng bahay doon. Ma-develop mo pa yung farm mo with the same kasi marirealize mo yun eh. Pagka syempre siguro kasi yung iba gusto, 'di ba, may security guard, papasok nga naman sa subdivision, tahimik. Naandun na tayo, pero kung ako papipiliin, mas gusto ko pa rin po yung ganitong setup. The best. So ito, tuloy natin ang usapan. Ito naman, bala kong ipalinis to. Dahil kung dadami po ang ating alaga, kailangan natin mag-produce ng natural food. So, ito, kikita nyo to, pond. Anong pinakamagandang gawin dyan? Azola. So, pwede natin linisin yan. Azola. Pero, wait lang pero hindi po gaganda ang azola kung ganito lang, 'di ba? Na lang, kahit mataba ang lupa mo, dahil unang-una napakasikat ng araw. So paano natin gagawin yan? Pwede tayong maglatag ng net na tawag dito, shading net. Simula doon, lang natin doon, kagabi ko pa pinag-isipan. Tapos may mga siwang lang na konti, let's say 75% sunlight, ganon. Tapos meron na naman, may shade siya. So azola, sasalok ka na lang para ipakain sa kanila, para magamit muna natin itong pond. Napakagandang plano, sana matupad. So ayun, kasi kung aanuhin natin to, bala ko kasi dito hanggang dito, net na green net, mataas, para hindi makalabas yung mga manok. Kasi pag nakalabas po, yun ang problema natin. Pupunta yan doon sa may lechonan, pupunta dito sa may playground, mag-iipot-ipot. So yun ang iniiwasan natin. So ang gagawin ko, gagawa tayo ng net, ikukulong natin to. Yan ikukulong natin. Pag ganun, net din na medyo mataas. Tapos kung buo na, 'di ba? Buo na, tapos doon sila uuwi. Pwede pa tayo maglagay ng gano'n na may mauuwian sila. For the meantime, yun na lang muna ang pwede nating gawin. At least
'Diba? Meron tayong, kung sabi ko nga, kung maano naman yung native chicken, darag actually kung iluluto ko po yon sa inyo, ang hirap naman ibenta, ano, kasi kagaya ngayon bumili ako ng 4 months old. Tingnan nyo, papakita ko po ang presyo sa inyo. 4 months old na darag. Masarap kasi ang darag talaga. Ayan. Grabe ang ating ano? Ayan, 7 kilowatt na po yung ating na-harvest. Ang ating, kacheck ko lang kanina, 3. So nag-ano na siya, nag-charge na. Actually mas mataas na ngayon. Kanina pa yan wala tayong internet wait lang pakita ko po sa inyo yung presyo para magka-idea kayo. Wait lang. Saan ba? Uy, pinalilaw ko lang kasi hindi makita teka lang, kay Sir Bry Lampa, tingnan nyo po sabi ko, sir, magkano po ang ang darag nyo ngayon? 4 months old available. Ayan diba? Sabi ko nga, paano ko iaalok yung isang buong manok na nakatinola na, diba? So bahala na, kung marami naman mapapamura naman natin yan, kasi pwede tayong magbenta ng live, pwede tayong magbenta ng tawag dito pangkain, pwede tayong mag-alok ng sakain sa lechon house, God willing, sana na andyan pa pagdating ng panahon na, di ba? So pwede tayong mag-alok noon. At the same time, post tayo sa Facebook. Yung mga gustong bumili din ng breeders, pwede rin naman. So at least libangan na bumabalik ng kaunti. Ganon din po yung mga Indonesian ducks. Mataas po ang demand ngayon, mga hobbyist actually mga nag-aalaga. Panoorin nyo po yung agri sa agri na Finiture agri sa agri, tapos i-type nyo lang yung Muscovy, lilitaw na po doon yung nag-alaga po ng Indonesian medyo may kamahalan nga lang ang kanilang mga duck, so parehas lang naman. So, ayan, dito hanap tayo, nakakuha naman tayo ng pure, so kahit yun na lang paramihin kasi may platinum, may platinum po na kulay puti na Indonesian duck din, malalaki din. Pwede nating i-cross doon sa metallic kasi yung akin metallic. So ano to mga tawag dito, yan, tumatawag na ata yung pinagkuhanan ko ng darag. Sabi ko i-send ko naman yung bayad Monday ko pa naman pinapa ship kasi sabi ko busy ako. Ayan. So ikot lang po muna tayo dito. Nakapatay yung doon, yung control. Kasi yung gripo dito ay sira doon sa kabila. Ayan binuksan na. Okay naman. May responsableng nag-ayos. Very good naman kung ganon. Yeah, very good naman kung ganon. So ito yung may bago na naman pong Carabao manure na nakalatag diyan sa mga sa mga ating tawag dito, ating mga saging. Kaya lang kung tinipid naman masyado, gusto ko medyo malaki pa ang sakop. Linagyan lang ng magaling kailangan niya ng gasket kailangan ng gasket. Tapos kumusta na yung mga sili? Ayan, dilig naman yan kahapon. Sana mabuhay. Siling panigang pala itong naitanim ni Kongkong pahabang ganon dyan. Siling panigang. May nakapasok na naman bang lintik na kambing? Mukhang niransak na naman ang kambing to Alam na alam mo
Visit na camping yan ah. Palatagan ko kaya ng ano to, cyclone wire. Visit. Pasok na ako sa lechon house. Ayan na. Bago tayo magtapos, ayan, kakatapos ko lang. Hindi ko pa yun binigyan ng ending kasi alam nyo na, mukhang hindi ulan ngayon, pero malay natin. Bah, napuno ito. Yung ating avocado. Okay na, buhay na yan. Init oh. Approve na kay Bebe. Sabi ko, Bebe, mag free range chicken na muna ako dito sa ano mo, staycation mo. Bahala ka, sabi niya. So, ayun. Ang laki nito. Thank you. Gawin na muna natin ng kalaga tayo ng darag dito. Paramihin natin ng darag chicken. Oh, tapos ayan. Lilinisin natin 'yan. Tatakluban natin ng net. Azola. 'Di ba? Napakagandang plano. Oh. Hanggang dun lang. Huwag na sa may talbos. Ano natin 'yan yung net hanggang dito. Hanggang dito. Tapos yung manok doon, yung bibi dito, huwag natin pagsamahin. Ihiwalay natin kasi pwede din. Pwede din naman pong tingnan natin, pag-aralan natin kasi parang bala ko i-separate eh. So, ayun. Okay na. Kasi alam nyo, yung mga bulok-bulok na saging, mga papayang reject, pwede nyo pong ipakain yun sa manok. Ngayon may asola ka, feeds and asola, di ba? Pwede na yun. Haluin mo. Makakatipid-tipid ka sa pakain. So, ayun po. Sana ay matupad ang ating ano ngayon. Ating grabe init, men. Unahin natin ng konti itong mga ano natin dito. Grabe. Whew. Yung langka tsaka yung ano ating yellow hayumito. Lapit po mamunga yan, baka next year mamunga yan kasi kina Mark ganyan lang po kaliit, may bunga eh, pero maganda magpalakas muna siya ng katawan para mabitbit niya. Mabigat din yung mga yellow hayumito eh. Yan yung mga saging natin, malapit na po yan magpuso. Huwag po kayong mainip at malapit na yan. Tapos ayan o, may saha na naman. Unti-unti. Gagawin muna natin tong gubat, itong area na to. Ayusin ko yan. Yan po yung abangan ninyo. Pagagandahin natin. Gagawin natin na farm look. Hindi naman mangangamoy yung ano, yung manok. Ang laki ng galaan nila. Kinaganda dyan, may magkokontrol ng damo. So, tapos malayo naman sa ano, wala pong langaw yan dahil naarawan. Yun po ang advantage yan. Kaya yun, Bebe ba, tumakas na hata itong aking, may bag na ba? Tumakas na. Papahinga na din atang aking asawa. Naunahan ako Ganda po ng lemongrass natin. Yan. Chico, namumunga na. Sana ay nagtuloy. Pang Carabao manure to ating langka laki ng puno. Tumataba po yung puno niya. Ang kinaganda sa langka na to. Mukhang ito lang ang ano, bibigay sa atin ng glory, yung libre pa. Pero meron naman pong dalawa doon. Okay naman, looking good. Ayan. So ayan, approve na yung ating mga project dito. Back to farming tayo. Meron naman tayo mga libangan, bibi and manok. Ay, I'm excited again. Parang nabuhayan na naman ako. Ayan, so thank you at salamat sa Panginoon. Pininet natin yan at meron na po akong darag na order, 5.
2 rooster, 3 hen. Kasi sana isang rooster lang. Sabi niya, boss, mas maganda 2 para may reserba ka. Loob-loob ko, sales stock yata ito para lang mabenta yung rooster niya. Syempre, di ba? Pumayag na rin ako kasi bala ko din naman magdagdag pa eh. 4 months old. Ano na? Malapit na rin naman mangitlog yun. Mga 2 to 3 months, mangingitlog na po yun. Kaya okay lang. At least may challenge naman ng konti. Hindi naman ano. So ang daming saha oh. 1. Sabi ni Kongkong wala na tayo kuyang saha. So, maraming lalabas yan. Ayan oh. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dito yan makikita mo mayroon din yan lalabas diyan. May mga ililipat na naman tayo. Pero hintay pa tayo ng mga ilang buwan. 1 month to 2 months siguro. Pwede na tayong kumuha diyan. Ito din, dito din. Ayan oh. Meron yan. Malalabas diyan. Ako'y natutuwa sa saging. Sigurado naman po lahat kayo'y natutuwa pag nakikita ninyo. Ano? Lalo na pag nakita nyo sa personal. Ang laki! Hindi naman ako nabigo sa pangako sa inyo, di ba? Na malaking saging. Talagang ano yan. Solid. Ating mga... Ito, okay naman yung ano na, yung papaya. Tuloy-tuloy na po yan. Yan. Wala na, galing po ako doon. Wala nang available. Katatanim lang nila, kakapunla pa lang. Wala pong available na papaya. Yan ang ano. Ito, medyo ay nako. Okay na, dinilig ko lang. Natukso na naman ako. Nalibang na naman tayo. Mainit pa naman. Ang ganda ng sarap ng magdilig ngayon dahil free ano pa yan, free energy pa. Ay, sana makabili na tayo ng battery. Ayan. So ayan, maraming pong salamat. Alam niyo kung bakit nasabi ko kasi pinag-aaralan ko yung setup namin. Kailangan ko ng 5. So 2 pa lang, I think 3 is enough. Tapos dagdag ako ng ano kung kayang mapuno yung 3. Kaya na akong iraos ng 5 sa overnight namin kasi nagdagdag po tayo ng load eh. Nagdagdag tayo ng load dahil si Narambo madadagdagan po ng isang aircon. Bukas na tayo install, busy yung installer, so dadagdag bukas. Kaya syempre sa gabi mas malakas na po ang konsumo namin. Kaya sabi ko kailangan magdagdag ng battery. 11:30 nagtatapon na ako ng kuryente. Sayang. So yan, maraming pong salamat at magandang buhay.